Ang mundo ng One Piece ay napupuno ng mga naglalakasan at naggagandahang babae. Kabilang sa kanila ang prinsesa ng Fishman Island na si Shirahoshi, ang archaeologist na si Nico Robin, at ang navigator ng Straw Hats na si Nami. Lahat sila ay pawang magaganda at nagtatagli ng napakalalakas na kakayahan. Pero bukod sa kanila, may isang babae na pinapantasya ng marami pero kinakatakutan din sa karagatan. Hindi yun si Big Mom. Siya ay walang iba kundi ang Pirate Empress na si Boa Hancock. Kamusta? Ako po si JE at maraming salamat sa pagpunta muli sa aking channel. Ang pagkakwentuhan natin ngayon ay ang dating Shichibukay na si Boa Hancock. Pero bago yon, huwag niyo po sanang kalimutang i-hit ang subscribe button sa baba pati na rin ang notification bell. Kung hindi po rin kinakapag-subscribe sa ating ikalawang channel ukol sa Hunter x Hunter, i-hit nyo lamang ang mga links sa baba para sa araw-araw na kwentuhan dito lamang sa JTV Anime. Si Boa Hancock ay ang babaeng pirata na kilala sa bansag na Pirate Empress at Snake Princess, sapagkat siya ang emperatris ng Amazon Lily, isang isla sa Calm Belt na tinitirahan ng mga Kuja o tribong binubuo lamang ng mga babaeng miyembro. Pinamumunuan ni Hancock ang Amazon Lily kasama ang dalawa niyang babaeng kapatid na sila Sander Sonia at Marigold. Dahil sa batas ng islang nasa ilalim ng kanilang kapangyarihan, sila Hancock, Sander Sonia at Marigold ang mga naging pangunahing kontrabida sa Amazon Lily Arc. Pinahirapan nila ang ating bida na si Luffy, matapos itong ipadala ni Kuma sa isla ng mga Kuja. Pero, sa kabila ng kalupitang ipinakita ng tatlo kay Luffy, tinulungan pa rin ng ating bida sila Hancock para manatiling lihim ang kanilang nakaraan. Matapos masaksihan ng kabutihan ni Luffy, gumaan ang loob sa kanya ng buong tribo ng Kuja. Nakasundo rin niya ang magkapatid na Boa at higit sa lahat, nakuha ni Luffy ang puso ni Hancock. Sobrang naaliwat na inggit kay Luffy ang marami noong magkagusto sa kanya ang Pirate Empress, sapagkat si Hancock ang kinikilalang pinakamagandang babae sa buong mundo. Ang kagandahan ni Hancock ay lubhang pinapantasya ng karamihan at hinahangaan maging ng mga kapwa niya babae. Naniniwala ang mga Kuja na ang kagandahan ay katumbas ng lakas, at dahil si Hancock ang pinakamagandang babae sa sanlibutan, alam ng bawat membro ng Kuja na ang Pirate Empress ay lubhang makapangyarihan. Ang kagandahan ni Hancock ang isa sa maraming dahilan kung bakit napabilang siya sa mga pinakamalalakas na pirata sa karagatan. Ang kagandahan niyang ito ay nagagamit upang linlangin at takitin ang kaisipan ng kanyang mga kalaban. Matatandaan na nagawa ni Hancock na maitago si Luffy sa loob ng kanyang kasuotan at makapasok ng hindi nahuhuli ng kahit na sino sa Impel Down, ang pinakamahigpit na kulungan sa mundo. Walang hirap ding na manipula ni Hancock ang desisyon ni Magellan na dalhin siya sa level 6 ng bilangguan, upang mas mabigyan niya ng oras si Luffy sa pagsasagawa nito ng sariling misyon. At higit sa lahat, ang kagandahan din ni Hancock ang kanyang ginamit para makalikha ng komosyon sa kulungan. Kaguluhang sinamantala niya upang maparating kay Ace at Jinbei ang pagdating ni Luffy sa Impel Down. Maliban pa dito, dahil sa kabigha-bigha ng kagandahan ni Hancock, nagagawa niya na utusin ng maraming tao na sumunod sa kanyang kagustuhan, kalabanin ng Marines nang hindi man lang siya napaparusahan, paibigin ng mga pirata matapos siyang masilayan, at gawing bato ang mga nilalang na nahahalina sa kanyang kagandahan. Si Hancock ang nakakain ng Paramecia type devil fruit na may pangalang Mero Mero Nomi. Isa itong sinumpang prutas na nagbibigay ng kapangyarihan sa babaeng pirata na gawing bato ang kahit na sinong tao na mahuhumaling o mapapaibig niya. Lubhang nababagay ang prutas na ito kay Hancock at napakatugma ng kapangyarihang ito sa kanyang likas na katangian, sapagkat dahil sa walang kapantay na kagandahan, madali lamang kay Hancock na akitin o bihagin ng puso ng mga taong kaharap niya, mapalalaki man ito o babae. Ang mga biktima ni Hancock na naging bato dahil sa kapangyarihan ng Mero Mero Nomi ay hindi na makakagalaw sa kanilang pwesto. Hindi na rin sila makakaramdam ng sakit o makakaranas ng paglipas ng oras. Mananatili silang mga estatwa hanggat hindi sila binabalik sa dati ni Hancock. Ang pangunahing abilidad na pinagagamitan ni Hancock ng Mero Mero Nomi ay ang Mero Mero Mellow. Isa itong teknik na nagpapalabas ng hugis pusong liwanag mula sa mga kamay ni Hancock. Sa oras na mabighani sa kagandahan ng Pirate Empress ng kanyang mga target at mapatamaan niya ang mga ito ng Mero Mero Mellow, magiging bato ang buo nilang katawan at makakabalik lang sila sa dati kung gagamitin ni Hancock ang isa niya pang abilidad na may pangalang Mezameo. Noong ginamit ito ni Hancock, animoy humahalik siya sa hangin at nagpapaulan ng mga hugis pusong liwanag sa mga biktima niyang naging estatwa. Babalik ang mga ito sa normal,
pero hindi nila maaalala ang mga pangyayari matapos nilang maging bato. Ayon kay Hancock, sa oras na hindi niya binalik sa normal ang mga taong ginawa niyang estatwa, mananatili sila sa estadong ito kahit mamatay man ang Pirate Empress o kainin ng iba ang Mero-Mero Nomi para ipawalang bisa ang kanyang abilidad. Sa madaling salita, kapag namatay si Hancock, maaari nating sabihin na kasabay niyang mapapaslang ang mga taong bato na napasa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Ganito ka-espesyal ang Mero-Mero Nomi. Pero, kahit kamangha-mangha ang kapangyarihan dulot ng Mero-Mero Nomi, katulad ng lahat ng Devil Fruit sa kwento, nagtataglay din ito ng mga kahinaan. Halimbawa dito ay ang kawalan ng kakayahan ni Hancock na gawing bato ang buong katawan ng mga taong hindi naaakit sa kanyang kagandahan. Hindi rin niya kayang patigasin ng mga nilalang na hindi nalilibugan sa perpekto niyang katawan. Halimbawa dito ay ang mga taong hindi nakakakita katulad nila Fujitora, mga mandirigmang may ibang hangarin sa mundo kagaya nila Mihawk, at mga lalaking nagtataglay ng dalisay na puso kagaya ni Luffy. Kung sakali namang hindi katulad ng mga taong nabanggit ng kalaban ni Hancock, pwede pa rin nilang maiwasan maging bato kapag napaglabanan nila ang nararamdamang tukso sa kagandahan ng Pirate Empress. Nagagawa nila ito sa pamamagitan ng pagpaparamdam sa kanilang mga sarili ng iba pang emosyon. Halimbawa ang sakit, takot o galit. Ganito ang ginawa ni Vice Admiral Momonga noong nakaharap niya ang babaeng pirata. Ang kahinaang ito ng Mero-Mero Nomi ay siguradong alam ni Hancock, kaya hinasa niya ang kakayahan ng kanyang Devil Fruit upang mapakinabangan niya pa rin ito sa mga taong walang pagnanasa sa kanya. Ang una sa mga abilidad na pinakita ni Hancock na pwedeng gamitin sa kanyang mga kalaban na hindi niya napaibig ay ang Pistol Kiss. Isa itong abilidad na nagpapalabas ng hugis pusong bala sa hintuturo ng Pirate Empress. Binabalutan niya rin ng armament haki ang bala ng Pistol Kiss, kaya lubha ito nakakapagdulot ng pinsala sa mga taong tinatamaan ng pag-atake. Ang pangalawang abilidad ay ang Slave Arrow. Gamit ito, nakakapagpalabas si Hancock ng daan-daang palaso mula sa mga napakalalaking puso na nilikha niya. Ang kung sino mang tamaan ng mga palasong ito ay magiging estatwa. Ang pangatlo at maituturing nating pinakamalakas na abilidad na naipakita ni Hancock laban sa mga katunggaling hindi niya napaibig ay ang Perfume Femur. Sa kakayahang ito, pinapamalas ng Pirate Empress ang galing niya sa mano-manong pakikipaglaban gamit ng kanyang bilis, mala-akrobatikong pagkilos at sunod-sunod na pagsipa. Ang mga bahagi ng katawan ng tao na matatamaan ng mga binti ni Hancock habang ginagamit ang Perfume Femur ay magiging bato at mabibitak dahil sa puwersa ng pagsipa ni Hancock. Ito ang abilidad na kanyang ginamit upang mapabagsak ang napakaraming pirata at marines na nagsasagupaan sa Marineford. Ito rin ang kakayahang kanyang inasahan upang mawasak ang armas ng Vice Admiral na ngayon ng Marines na si Smoker. At ang Perfume Femur din ang kapangyarihang ginamit ni Hancock noong walang hirap niyang ginawang bato at mawasak ang mga pasifista. Mga human weapons na nagpahirap sa buong Straw Hats 2 taon na nakakalipas. Higit pa sa aking mga nabanggit, ang pinaka nagpapatunay sa lakas ni Hancock ay makikita noong inatake siya ng isa sa mga Yonko na si Marshal de Teach at ng kapitan ng Marines na si Kobe. Napagtagumpayan ni Hancock na gawing bato ang halos lahat ng mga mandirigmang umatake sa Amazon Lily, kabilang dito si Vice Admiral Yamakaji at ang dalawa sa 10 Titanic Captains ni Blackbeard na sila Vasco Shot at Katarina Devon. Dalawang pirata na kilala dahil sa kanilang lakas at panganib na maaaring idulot sa mundo. Hindi naging bato si Kobe at Blackbeard, subalit makikitang nakaluhod na si Kobe mula sa engkwentro. At si Blackbeard naman ay inaming kapag pinakawalan niya si Hancock mula sa kanyang pagkakahawak, siguradong magiging bato rin siya katulad ng iba niyang mga kasama. Nagpapatunay na may ibubuga ang kapangyarihan ni Hancock sa mga Yonkong kagaya ni Blackbeard. Ang pinakitang kakayahan ni Hancock ang testamento na hindi siya kabilang sa mga babaeng puro ganda lang. Bagkus, ang kanyang hitsura ay sunod lamang sa kanyang talino sa paggamit ng Devil Fruit, kabihasaan sa pakikipaglaban at galing sa pagpapamalas ng haki. Si Hancock ang isa sa mga iilang karakter na nakakagamit ng 3 klase ng haki sa kwento. Nagpapakita na kabilang din siya sa mga espesyal na karakter ng istorya. Maliban dito, si Hancock ang kaisa-isang babaeng napabilang sa 7 Warlords of the Sea. Kahilera niya dito ang mga naglalakasang mandirigma ng karagatan. Mula sa piratang kabilang sa worst generation na si Trafalgar de Waterloo, sa pinakamalakas na swordsman sa mundo na si Dracula Mihawk, at ang isa pang Yonko na si Baggy the Star Clown. Ang pagiging kabilang sa 7 warlords ni Hancock ang nagpapatunay na malaki ang tingin sa kanya ng Marines at nirerespeto ng world government ang kanyang tinataglay na lakas.
Kaya noong nabuwag ang warlord system sa istorya, si Hancock ang isa sa nakatanggap ng napakalaking patong sa ulo na nagkakahalaga ng 1,659,000 berry. Nakuha niya ang halagang ito nang hindi umaasa sa impluwensya ng ibang tao o reputasyon ng mga miyembro ng kanyang grupo. Sa kasulukuyan, matapos madamay ang tribo ng Kuja sa pag-atake ng Blackbeard Pirates at ng Marine sa Amazon Lily, nagdesisyon si Hancock na ipasa ang proteksyon ng isla kay Rayleigh at Shaki upang maglayag muli sa karagatan at hanapin ng lalaking sinisigaw ng kanyang puso na si Monkey D. Luffy. Sigurado ako na makikita pa natin si Hancock sa mga susunod na istorya. Nakakapanabik ito dahil isa siya sa mga siguradong kakampi ng ating mga bida at ang isa sa mga siguradong magpapaganda pa sa istorya. Ito po ang aking paliwanag sa lakas na meron si Boa Hancock. Sana po ay nagustuhan nyo ang aking paliwanag. Kung may mga katanungan pa kayo o gustong idagdag, ay huwag po kayong mahihiyang mag-iwan ng komento sa ibaba. At kung gusto mo rin maging parte ng ating mga videos, marapatin mo lamang na magpa-shoutout sa ating susunod na kwentuhan. Maraming salamat po sa panonood ng aking videos. Ako po si J.E. Hanggang sa muli!